Kahapon nga ay sobrang lakas ng ulan at sobrang lamig. Pero kaya naman pala malakas ang ulan ay meron naman palang nagbibideo okay dito sa bahay. Kanta nga ng kanta si Katatay dyan kaya lalo nga lumalakas yung ulan. Pinapatigil ko na nga siya sa pagkanta para tumila na nga ang ulan kaso nga ay sige pa rin ang birit. Kinagabihan nga ay nag-ayos nga ako dito sa kwarto dahil dumating nga yung Durabox na in-order namin. Napakagulo kasi nitong damitan namin at hindi nga namin matupi-tupi dahil wala kami mapaglagyan. Hulugan nga lang ang kinuha namin na Durabox dahil wala pa naman kaming pangcash. Buti na nga lang ay ginarantor kami ng kasamahan ni Katatay sa trabaho. Hindi na nga mabigat ang hulugan nito dahil kinsenas katapusan nga ang hulog niya at 300 nga lang. Pinasok na nga ni Katatay dito sa kwarto yung Durabox at dito ko nga pinalagay sa tabi ng saksakan para matakpan. Mahirap na kasi at baka nga kung ano ang isaksak ng mga bata ay baka makuryente pa. Kaya mas mainam nga na dito ko na nga lang pinalagay yung Durabox para matakpan nga itong saksakan. Napakalikot pa naman ng dalawang Junakis at kung ano-ano nga ang mga kinakalikot. Ibinuhos ko na nga itong mga damit dito sa lapag para matiklop na nga namin ni Katatay. Sa tinagal-tagal nga ng panahon, sa wakas nga ay nagkaroon na nga kami ng tunay na lagayan ng damitan. Hindi na nga kami mahihirapan sa pagkuha ng damit dahil tig-iisa na nga kami dyan ng lagayan. Katapos nga namin magtiklop at nailagay na nga namin sa Durabox ang mga damit ay dito naman nga kami sa bintana at magkakabit nga si Katatay ng kurtina. Itong mahabang kurtina nga namin ang ilalagay namin dito sa bintana dahil sabi nga ni Katatay ay bagay nga daw yun dito. Buti na nga lang at bumagay nga yung kulay ng kurtina dito sa kulay ng dingding. Pagkatapos nga magkabit ng kurtina ni Katatay sa kwarto ay dito naman nga siya sa sala magkakabit ng kurtina. Dalawa lang naman kasi ang bintana dito sa bahay na to kaya naman dalawang kurtina nga lang ang kailangan namin. Napakaganda ng tignan ng bintana pag may kurtina. Lalo na kung iba't ibang kulay nga ang nakikita sa bahay. Kaninang umaga nga ay maaga na naman nga kami nagising ni Katatay at nagugas na nga ako ng platong pinagkainan namin kagabi. Hindi na nga namin nahugasan kagabi dahil masyado na nga kami napagod sa dami ng ginawa namin. Pagkatapos ko nga makapaghugas ay tataob ko na nga rin itong mga hinugasan ko dahil masikip nga dito sa lababo. Nagtimpla na nga rin si Katatay ng kape namin dyan at ng Milo ng dalawang Junakis namin. Pupunta kasi siya sa Talipapa para bumili nga ng aalmusalin naming ulam. At habang si Katatay nga ay bumibili ng ulam sa Talipapa, ako nga ay maglilikpit muna ng higaan namin. Itong kutsyon na nga lang ang nilalatag namin sa gabi at hindi na nga kami naglalatag ng banig. Sa mga una naman ay nag-aagaw-agawan nga kami. Apat nga lang kasi ang dala naming ulan, yung dalawa ay maliit pa. Kapag nakaluwag-luwag nga ay bibili nga ulit kami ng mga unan. Yung cover nga ng kutsyon namin ay tinapunan nga ni Anika ng Milo kaya nga nilabahan ni Katatay pero hindi naman natuyo lalo pang nabasa ng ulan. Pati nga yung mga nilabahan kagahapon na damit ni Katatay ay puro nga nabasa ng ulan. Sabi kasi ni Katatay ay wag na nga lang daw isilong dahil hindi naman daw lalakas yung ulan. Basa pa kasi yung sinampay at wala pa naman kami masasampayan dito sa loob. Pagka-uwi nga ni Katatay, ito nga ang binili niyang ulam. Bumili nga daw siya ng kalahating kilo at ipo-pork chop niya nga daw yan. Hinugasan niya nga muna yung baboy at nilagay niya nga dito sa planggana at titimplahan niya nga yan ng toyo at kalamansi. Nagpisa na nga siya dyan ng mga kalamansi at lalagyan niya na nga rin yan ng toyo. Lalagyan na nga rin niya dyan ng paminta at saka ng magic sarap. Pagkatapos ay imamarinate niya nga muna yan at ibababad ng ilang minuto. Ibababad niya nga muna yan para kumapit daw yung lasa sa baboy. At habang nag-aantay nga si Katatay ng ilang minuto na binababad niya nga yung baboy ay magagayat muna nga siya dyan ng bawang at sibuyas. Magtitipid na muna nga kami sa bawang at sibuyas dahil napakamahal nga dito ng mga rekado. Pagdating nga sa mga pagkain na lulutuin ay napakamahal nga ng bilihin dito pero pagdating naman sa mga gamit ay napakamura lang. Marami kang ngang mabibili dito na iba't ibang gamit. Napakasarap ngang mamili pag marami kang ngang hawak na pera pero kapag wala kang ngang pera ay hanggang sulyap na nga lang. Pinirito nga muna ni Katatay ng konti itong mga baboy. At nang magkulay brown na nga siya ay tinanggal niya na nga yung baboy at magigisa naman siya dyan ng bawang. Binawasan na nga muna niya yan ng mantika at dito na nga rin siya magluluto. Okay lang naman yan at pinaglutuan din naman to ng baboy. Nilagay na nga rin ni Katatay yung baboy dyan at ilalagay niya na nga rin yung pinakasabaw nito. Magdadagdag pa nga siya dyan ng konting tubig para hindi nga siya maiga. Pagkalagay niya nga ng tubig ay tatakpan niya nga muna yan para kumulo at lumambot. Babalikan niya nga ulit yan ng after many years nga at babalik-balik ta rin niya nga muna para pumantay nga ang pagkakaluto at lambot ng baboy. Pagkatapos niya nga balik ta rin yan ay tatakpan niya nga ulit yan at matigas-tigas pa nga yung karne niya. At nang makalipas na nga ang ilang minuto at lumambot na nga itong karne, ilalagay na nga rin niya dyan yung sibuyas. Kahit medyo tinipid sa sibuyas, basta magbukang pork stick ay pwede na yan. At nang maluto na nga itong ulam ay magsasandok na nga ako ng uulamin namin. Medyo natuyuan nga siya ng sabaw kaya kakaunti nga lang yung naging sabaw niya. Kaya for today's almusal nga ay pork stick nga ang ulam namin. Kaya kain po tayo mga kananay at katatay. Thank you Lord sa blessings na pinagkaloob mo sa amin. Ang pagkain nga namin ng 3 beses ay blessings na nga. O siya, hanggang dito na lang mga kananay at abangan nyo pa ang mga susunod kong i-upload. Salamat sa panonood.